Hallelujah. We worship you. We honor you, O God.
There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Hallelujah. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Hallelujah. We worship You. We honor You. The victory is Yours, O God. The victory is Yours, Father. It is finished. Hallelujah. Hallelujah. Oh,
purihin ka, Panginoon. Dakilain ng iyong pangalan, Ama. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ang iyong pangalan. Hallelujah. We worship you. We honor you. We lift up your name. Hallelujah. We worship you. Papurihin ka, Panginoon. Sa'yo lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Amen. Amen. Hallelujah. Good evening sa bawat isa. Welcome po sa ating prayer and worship online service. Sige, before we start, let us pray. Hallelujah, Father. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy niyo pong pangunguna sa amin, sa patuloy niyo pong ibinaranas sa amin na katapatan, Father God, sa buong linggo na ito, Panginoong Diyos. Holy Spirit, we praise you, O God. Patuloy, Panginoong Diyos, we invited you sa aming kalagitnaan ngayon, Father God. Manguna ka sa amin, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman, Father God, upang maunawaan ang inyong mga salita, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa pagtanggap na inyong mga salita, Holy Spirit. Lord, guide us, Panginoong Diyos, at patuloy maranasan ng bawat isa, Father God, ang banal po ninyong presensya, Father God, sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ganda ng pakiramdam na may partner ka in life, na nasa maayos na samahan yung pagsasama niyo, yung relationship ninyo, yung fellowship. Kapag maayos yung pagsasama, level up talaga siya. Lumi-level up, diba? Lumi-level up. At hindi ito nagagambala, lalo na kapag walang pagsubok, walang mga pinagdadaan ng mahirap. So, wala nang papantay sa ganong samahan kapag talagang maayos yung relationship ng kasama mo or partner mo in life or asawa mo or couples, yung mga couples dyan. No? Hindi lang sa partner in life or yung couples, kundi sa family natin. Sa mga friends natin, sa kapatid, sa mga kapatid natin, sa mga kasamahan natin na pinakikisamahan natin at palagi nating nakakasama. So, hindi lang sa ministry, sa workplace, maging sa business. No, kapag maayos yung relationship, talagang yung business mag-grow. No? Pero paano kung dumaan kayo sa conflict? Dumaan kayo sa nawalan kayo ng pag-asa, dumaan kayo sa pagkapagod, nawalan kayo ng gana sa relationship, dumaan kayo sa mga kahinaan, sa pangatawan, sa mga na nagkaroon ng mga sakit-sakit. Ano na yung gagawin natin? Mananatili pa ba tayo makisama or manahimik na lang tayo, tiisin na lang natin, wala na lang tayong sasabihin para walang maapektuhan na iba. Our passage ngayong gabi, itong ipapahayag ng Panginoon sa atin ngayong gabi, entitled Interrupted Fellowship. So, let's read in Matthew chapter 27, verse 32 hanggang 50. Basahin natin sa Matthew chapter 27 verse 32 hanggang 50. Sa verse 32 in Tagalog, nang nasa labas na sila ng bayan, nakita nila ang isang lalaking taga-Cyrene, na ang pangalan ay Simon.
Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, pero nang matikman ito ni Jesus, ay hindi niya ininom. Verse 35, ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto si Jesus ng mga taong napadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, hindi ba sinasabi mong gigibayin mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos? Bumaba ka sa krus. Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Verse 43, nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ngayon tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos. Verse 44, maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nag-iinsulto rin sa kanya. Verse 45, nang mag-alas 12 na ng tanghali, tumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Verse 46, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Verse 47, nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Verse 48, agad namang tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Verse 49, pero sinabi naman ng iba, hayaan mo siya, tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya. Verse 50, muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalugutan ng hininga. Hallelujah, grabe. Yung pagdaan ng hirap ng Panginoon. Sa sobrang tindi ng pagpapasakit na ito, binigyan nila ng mainom na alak. Pinainom nila ng alak si Jesus na may hinaluan na apdo. Grabe, anong lasa nun, di ba? Ipinako nila si Jesus habang pagkatapos nun, pinaghati-hatian nila yung damit. Palabunutan pa yung pagpahati-hati nila ng damit. Pinaratangan pa si Jesus. Iniinsulto pa siya ng mga dumadaan doon sa lugar na yun. Kinuputya pa siya mismo ng mga taong nakaalam at may kaalaman sa salita niya. Si Jesus, mula simula, yung samahan nila ng kanyang ama ay napaka-perfect na samahan. Napaka-perfect na samahan. Yung fellowship, magkasama nilang create yung universe, yung mundo, nilikha nilang tao ayon sa kanilang wangis, no? At magkasama nilang pinlano ang kaligtasan. So, walang naka-record sa kanilang past or sa Old Testament na hindi okay yung fellowship.
ni Jesus Christ at ng Ama natin sa langit. No? And now, yung paghihirap niya doon sa cross ay patuloy na nagdulot ng alam mo yun, nagwawasak na sakit kay Jesus. Alam mo yun, grabe. Wala, alam mo yun, ibang sakit, ibang pagod, ibang experience ito kay Jesus, no? Sa unang pagkakataon, nawala yung kamalayan niya sa presensya ng Panginoon. Habang daladala ang pasanin or bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sa verse 45, nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Si Jesus, may family siya, may friends, may followers na nakatingin sa kanya, na nahihirapan din dahil sa paghihirap na naranasan niya sa cross. No, every time na masasaktan. So, imagine natin na ano yung nararamdaman ng family niya, ano yung nararamdaman ng mga followers ni Jesus noong panahon na yun. Nakikita nila si Jesus na nahihirapan, nasasaktan, napapagod, no, nakikiramay sa mga pinagdaanan niya. Yung family, friends, yung followers, nakikita siya na nahihirapan, nasasaktan. Nalulunod din sila sa hirap ng kalooban sa nangyari kay Jesus. Sa sobrang tindi ng sakit, hirap na dinanas ni Jesus, kasama na doon yung pagod, emotionally tortured, physically tortured, sa sobrang tinapakan, niyurakan yung dignidad ni Jesus. So verse 46, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lima sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It was the only way. Ito lang ang tanging paraan sa pamamagitan ng interrupted fellowship, nagambalang pakikisama. Sa sobrang hirap, sa sobrang sakit, yung karanasan ni Jesus, nabibigatan siya dahil dala-dala niya yung burden ng kasalanan ng mundo, kasalanan ng sanlibutan. Nakapagtanong si Jesus sa kanyang ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo yung karanasan ni Jesus? Sobrang hirap. This is the only way para maranasan natin ang kaligtasan, na makita din natin ang dakilang pagmamahal ng Panginoon. Maranasan natin yung kaligtasan, maranasan natin yung, makita natin yung dakilang pagmamahal ng Panginoon. Yun lang ang tanging paraan. Ito ay dahil willing si Jesus na ma-experience itong maranasan, ang pasanin, ang burden ng kasalanan ng sanlibutan. Doon sa cross para sa atin, na upang magkaroon tayo ng fellowship sa kanyang Ama, na naging Ama din natin through Jesus Christ. Through Jesus Christ.
Napapagod ka na? Una yang napagtagumpayan ni Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Kausapin mo siya sa oras na ito. Sabihin mo sa Kanya ano yung mga kabigatan sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya yung mga kapaguran mo. Kung gusto mong umiyak ka, huwag mong pigilan yan. Only through Jesus, maranasan natin ang kapahingahan. Ask Him. Tanungin mo si Jesus. Willing siyang makinig sa'yo. Willing si Jesus na makinig sa'yo. Dahil alam mismo ni Jesus kung ano yung pinagdaanan mo ngayon. Ano ang eksaktong pinagdaanan mo? Ano yung hirap ng kalooban mo? Ano yung kapaguran sa katawan mo, sa physical na katawan mo? Pray for strength. Pray for courage. Na sa tulong niya, you are willing to face like Him the challenges na kinakaharap mo ngayon. Sa workplace, sa relationship, napapagod ka na physically dahil marami kang ginagawa sa ministry. Sa personal life, pray. Lumapit ka kay Jesus. Si Jesus lang ang makakaalis ng kapaguran mo. Si Jesus lang ang magpaparana sa'yo ng totoong peace. Ng totoong kapayapaan sa puso at kaisipan mo. Worship the Lord. Worship the Lord. This time, worship the Lord. Worship Him. He is worthy to be praised. Pinaglaban ka ni Jesus doon sa krus, kaya wag mo yung sayangin. Wag mo yung sayangin. Bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you dahil pinaglaban niyo po kami sa cross, that every time na mapapagod po kami, may mababalikan po kami, Panginoong Diyos. May malalapitan po kami, Panginoon, na katulad mo, Father God, na handang umunawa sa aming mga pinagdadaanan, handang paghilumin, Father God, yung mga brokenness namin sa puso namin, sa mga kabigatan namin, Father God, sa mga pinagdadaanan namin mga pagsubok, Father God. Hallelujah, O God. Lord, I pray for those people na nakikinig ngayon, Panginoong Diyos, in the name of Jesus, heal them, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoong Diyos, in Jesus' name, heal them, Father God. Ikaw lang ang makapagparana sa kanila, Panginoong Diyos, na ng mga imposibleng bagay, Panginoon, in Jesus' name. Nawa, Father God, ipakita niyo po sa kanila, Father God, that you are the great healer, Panginoong Diyos. Maasahan ang inyong mga salita, Panginoong Diyos, sa Biblia, Father God. Lord, teach us to lean on you, Father God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Father God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil naunawaan mo mismo ang aming mga pinagdadaanan, dahil una mo itong napagtagumpayan, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po tayo po mananalangin para po sa ating mga pamilya. Sa gabi pong ito, nais ko po na isipin po natin ang ating mga pamilya. Bawat miyembro po ng ating pamilya, mula po sa ating mga magulang hanggang sa ating mga kapatid.
Gayon din po sa ating, kung meron po kayong mga kasama sa inyong bahay na extended family. Isipin po natin sa mga oras na ito ang kanilang kaligtasan. Ang inyong pamilya po ba ay tunay na nakatanggap ng kaligtasan na mula sa Panginoon? I believe meron po sa atin na may desire sa ating mga puso, dinadalangin, dinudulog sa Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Diyos. Sa gabi pong ito yung pagkakataon na mailapit po natin sila sa gabing ito sa Panginoon. Let us pray for their salvation. Let us pray for the household salvation. And gayon din sa ating mga relasyon, sa ating mga pamilya, no? Merong mga pamilya dito na naaapektuhan ang relasyon ng bawat isa. May mga problema, may mga pagsubok pagdating sa relasyon. May mga hindi pagkakaunawaan. Let us pray for forgiveness, for peace, for the fruit of the Holy Spirit na maghari sa kalagitnaan or sa ating pamilya. Let us pray that si Jesus lagi ang maging sentro ng ating pamilya. Kung may pangangailangan ng iyong pamilya, meron ka mang pagkukulang or may pangangailangan financial, let us pray for it. God will provide. Si Jesus, hindi siya kailanman nagkulang sa buhay natin. Ang nais ng Diyos, we ask. No, kailangan mag-ask tayo sa ating Diyos. Ano mang pangangailangan po natin, ilapit po natin, hingiin po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Gayun din kung meron mang may sakit sa inyong pamilya, let us pray for the healing of our family. Hindi lamang sakit o karamdaman, kundi pati sa puso, sa emotion or sa puso, ano man yung mga hindi pagkakaunawaan, nagkasakitan man kayo sa mga salita, let us pray for forgiveness, for healing ng ating mga puso. Sige po, let's pray for our family. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus, O God, sa mga oras pong ito, Panginoon, patuloy po naming idinudulog sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, Lord, ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, ikaw pong Panginoon nakababatid, O Diyos, ng sitwasyon ng aming mga pamilya, Father God. We pray, Father, in the name of Jesus, O God, na makarating, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Makatanggap, Panginoon, ang bawat miyembro ng aming pamilya ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Prepare our hearts, O God. Prepare our minds, Lord God. Prepare us, Father, in the name of Jesus, O God, for your word, for your salvation in the name of Jesus, O God. Hayaan mo, Panginoon, maranasan po, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord God, ang household salvation in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, Father God. Hindi kami papayag, Panginoon, na kami lamang, Panginoon, ang makakaranas, Father God, ng kaligtasan, Panginoon, kundi, Panginoon, we believe, Father, in your power, Lord God, na mararanasan din ito ng aming buong pamilya in the name of Jesus, O God. Lord, we also pray in the name of Jesus, O God, ang relasyon, Panginoon, ng bawat miyembro ng aming pamilya, Father God. Simula, Panginoon, sa relasyon ng bawat mag-asawa, Father. Lord, ikaw po, Panginoon, ang nakababatid, Lord God, ng sitwasyon ng bawat mag-asawa, Panginoon, sa bawat pamilyang aming nire-represent, Lord God, ng bawat pamilya ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, maghari, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa pagitan, Panginoon, ng mga mag-asawa, Father God. O Diyos, pagbuklurin mo ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng mga mag-asawa, Panginoon. Anumang pagsubok na kanilang kinakaharap, Father, in the name of Jesus, O God, patatagin mo sila, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang relasyon, Panginoon, bilang mag-asawa, Panginoon. At hayaan mo, Father God, na
mapagtagumpayan po nila, Panginoon, ang anumang pagsubok na ito, Panginoon, sa tulong mo lamang, Father, in the name of Jesus, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ang bawat mag-asawa, Panginoon, ng pag-ibig, pagpapatawad, Panginoon, pag-uunawaan, Lord God, in the name of Jesus, O God. Alam ko po, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang siya magpapatibay, Panginoon, ng bawat relasyon ng mga mag-asawa, Father God. O Diyos, gayon din, Panginoon, tulungan mo din po, Panginoon, ang bawat mag-asawa, O Diyos, sa kanilang pagiging ama't ina, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Father God. Help us, Lord God, to play our roles, Lord God, bilang mga magulang, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, nang naaayon sa iyong katuwiran, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging isang mabuting magulang sa aming mga anak, Father, in the name of Jesus, O God. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, ng sarili lang po namin, Father God. We need you, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. We need your guidance, Lord God. We need your leadings, Lord God, in the name of Jesus, O God. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, bilang mga mag-asawa, bilang mga magulang sa aming mga anak, Panginoon. Tulungan mo po kami at turuan mo po kami, Father, in the name of Jesus, O God. At hayaan mo din po, Panginoon, maging maayos po, Panginoon, ang relasyon ng bawat mga magulang sa kanilang mga anak, Panginoon. Anumang gusot sa kanilang mga pagsasama sa mga oras na ito, Panginoon, anumang hindi pagkakaunawaan, Father, in the name of Jesus, O Holy Spirit, move in their lives, O God. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na pawiin mo po, Panginoon, anumang sakit na kanilang nararanasan, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Anumang, Father God, na hindi pagkakaunawaan, pawiin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. At hayaan mo po, Lord God, ng spirit of forgiveness, spirit of peace, Panginoon, ang siyang maranasan po nila, Panginoon, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. Help us, Lord God, to humble ourselves, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, at sa bawat isa, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, nilalapit ko din po sa iyo, Panginoon, ang buhay po ng bawat mga anak, Panginoon, sa bawat pamilya, Father God. Lord, I pray in the name of Jesus, O God, help us, Lord God, to honor our father and mother, Lord, in the name of Jesus, O God. Help us, Lord God, na maisapamuhay ang iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa aming mga puso, Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng pagpapakumbaba, Panginoon, sa harap ng aming mga magulang, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy silang igalang, irespeto, Panginoon, i-honor, Father, in the name of Jesus, O God. And I pray, Father, tulungan mo po ang bawat anak, Panginoon, na maging isang mabuting anak sa kanilang mga magulang, Father God. Help us to live by your words, Lord God, in the name of Jesus, O God. Ano mang, Panginoon, hindi pagkakaunawaan, Panginoon, sa pagitan ng mga anak sa kanilang mga magulang, O Lord. I pray in the name of Jesus, ikaw po ang magsaayos nito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Gayon din po, Panginoon, sa pagitan ng mga magkakapatid, Lord, I pray na magkaroon ng kaayusan sa kanilang mga relasyon, Panginoon, magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na bawat isa, Panginoon, na miyembro ng pamilya, Lord God, makita sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Father God. At hayaan mo, Lord God, na anumang hindi pagkakaunawaan ng bawat magkakapatid, Lord, I pray in the name of Jesus, tulungan mo kami na magpatawad, Panginoon, at maghari sa amin, Lord God, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Father God. Continue to bless our family, Panginoon, financially, Panginoon, speaking, Lord, I pray na sa aming pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw, ikaw po, Panginoon, na siyang patuloy na pumuno ng mga pangangailangan na ito, Panginoon. Ano man, Lord God, na source of income ng bawat isa, Panginoon, trabaho, Panginoon, businessman ito, Panginoon, sidelines, Lord God, I pray in the name of Jesus, bless us, Father, in the name of Jesus, O God. Give us your favor, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Bless the works of our hands, Lord God. Continue to give us knowledge and wisdom, Panginoon, na magagamit po namin, Lord God, sa aming pagtatrabaho, Panginoon, sa aming mga business, Lord God. Continue
to bless, Lord God, lahat po, Panginoon, ng source of income na meron kami, Father, in the name of Jesus. Meron din po, Panginoon, sa mga oras na ito, Father God, na nangangailangan, naghahanap, Panginoon, ng trabaho, Father God, in the name of Jesus. We believe in you, Father, that you will provide for them, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray in the name of Jesus, Panginoon, patuloy na pagbuklurin mo po ang aming pamilya, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na ang trabaho, Panginoon, na hinihingi, Panginoon, ng iyong mga anak sa mga oras nito, Father God, malaya ka po, Panginoon, na mangusap sa kanila, Lord. Ipakita mo po sa kanila, Panginoon, through vision, Lord God, through your word, Father God, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban. Ikaw po mag-lead sa amin, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na humihingi ng trabaho, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na mag-lead sa kanila, Lord God, nang naayon sa iyong kalooban, Father God. We believe in you, Father, at huwag mo pong hayaan, O Diyos, na maghari sa amin ang aming mga self-will, Father God, bagkus, Lord God, patuloy po namin dinideklara sa buhay namin, Panginoon. Tanging kalooban mo lamang siya maghaharit, mangunguna, Panginoon, mapangyayari sa amin, sa aming mga buhay, Father God. To you we entrust our family, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Kung meron mang miyembro na aming pamilya, Lord, na may sakit, karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus, O God, right now, Father God, we surrender it all to you, Father God. Patuloy namin ito, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Anumang sakit o karamdaman ng bawat miyembro ng aming pamilya mula sa mga magulang, sa kanilang mga anak, Lord God, I pray for their healing in the name of Jesus, O God. Right now, Father God, we claim the healing na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus, O God. Patatagin mo po ang aming pangangatawan, palakasin mo po ito, Panginoon, maging ang aming mga resistensya, Panginoon, ilayo mo po kami, Father God, sa anumang sakit o karamdaman na nauuso sa aming kapaligiran, Father God, in the name of Jesus, O God. Anumang panghihina ng pangangatawan namin, Lord God, palalakasin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. You will restore our strength, Father, in the name of Jesus, O God. Anumang, Panginoon, sakit na nararanasan namin sa iba't ibang parte ng aming pangangatawan, Father God, you will heal it, O God, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Padaluyin mo po sa mga oras nito, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Father, in the name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon. We claim it, Lord God, and we thank you for the healing, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, patuloy, Panginoon, napakaingatan mo po kami sa araw-araw, Lord God. Pakaingatan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na patuloy mo kaming samahan, patuloy kang maghari, at patuloy kang maging sentro ng aming mga pamilya. To you we entrust our family, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Patuloy na manalangin at ating idalangin ang church. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan na sa langit sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Patuloy na itinataas namin sa inyo ang aming GSAG family, ang aming pastors, O God, ang buong family Raffer. Lord, kayo po ang patuloy na siyang sumama sa kanila sa lahat ng nararanasan nila sa buhay, at kayo ang kumilos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Patuloy na iparanas niyo po sa kanila ang iyong pagmamahal, ang iyong overflowing blessings at kapayapaan, at ang lahat ng pabor according to your word and according to your will ay pagkaloob niyo po, Panginoon, sa kanila. Pagkalooban niyo po sila ng katatagan, mahabang pasensya, Panginoon, at patuloy na katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. O Diyos, akin itong itinataas ang pamilyang ito na siyang namuno sa aming bahay-sambahan, na patuloy na ingatan niyo po sila at pagkalooban ng mahabang buhay. Sa gayon, patuloy na mapangunahan ang aming church at magkaroon pa po, Panginoon, ng marami pa, Panginoong
mga church pa na nagmumula dito. Sapagkat ikaw ang tumawag sa kanila dahil sila ay tumugon at ang iyong katapatan ay paranas patuloy sa kanila. Kaya dalangin ko rin po, Panginoon, sa kanila na marami pa po, Panginoon, ang maabot at ang kaligtasan, Panginoon, ay patuloy na mararanasan sa nangangailangan neto. O Diyos, gayon din po sa mga prime leaders na siyang katuwang ng aming mga pastors sa pag-disciple, O God. Katuwang, Panginoon, sa bawat desisyon. Katuwang, Panginoon, sa ikabubuti sa lahat, Panginoon, ng patungkol sa nais mo, patungkol sa kalooban mo sa buong iglesia. O Diyos, maghari ka sa kanilang buhay. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ipagkaloob niyo po ito, Panginoon, ng bukas palad, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng katatagan at mahabang pasensya, Panginoon, sa pag-disciple, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. O Diyos, kayo po ang higit nakakaalam sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at kung ano pa man, Panginoon, ang kanilang mga nararanasan. Ang dalangin ko ang pagsama mo, ang pagtugon mo, ang pag-iingat mo, ang pagkaloob mo sa kanila ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa mga prime leaders, O God, na ipinagkaloob mo sa aming church na may buong puso silang pagtugon, Panginoon, ayon sa nais at tawag mo sa kanilang buhay. Kaya, O Diyos, pagpalain niyo po sila at iparanas patuloy ang katapatan at kabutihan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay at iparanas ang kasaganaan at ang kapayapaan, Panginoon, at ang wagas na pag-ibig at buong puso, Panginoon, na pagsunod, Panginoon, sa kanila at karunungan ay pagkaloob mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah. Hallelujah. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na miyembro ng iglesia at sa kabuuan ng iglesia, Panginoon, ay magkaisa, Panginoon, na tumalima, Panginoon, sa kung anong nais mo at ikaw lamang ang nag-iisang Diyos ang sasambahin at ang templo, Panginoon, ay nasa amin, Panginoon, at kami iyong pagkabuuhin, Panginoon. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ikaw sa aming buhay. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng church, sa GSAG family, Panginoon, sa GSAG church, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kumatagpo. Madami nawa ang magkakaroon ng trabaho, Panginoon. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay ang bawat isa, Panginoon, ay tumugon sa nais mo, Panginoon, na ikapo, Panginoon. At madami po nawa, Panginoon, ang iyong pagpalain, Panginoon. Sapagkat ang nais mo ay para sa ikabubuti, Panginoon, sa amin. Ang nais mo, Panginoon, ang paglingkuran ka, hindi dahil kailangan mo kami, pero dahil higit na mas kailangan ka namin. Ganyan din po, Panginoon, sa buong Barangay Santa Lucia, Panginoon, ang bawat iglesia, Panginoon, ay magpasakop sa inyo at magkaisa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa iyo ko itinataas ang iglesia sa buong Pilipinas, ang iglesia sa lugar na ito, at ang iglesia ng God's Sanctuaries Assemblies of God. Ayon sa nais mo, ayon sa kalooban mo, kami susunod at kami tutugon ayon sa pagkatawag mo. Sa iyo lahat aming itinataas
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ako ay inyong samahan upang ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, tapat at banal. Panginoon, kami po ay sama-samang nananalangin para sa aming bansang Pilipinas. Sa pamumuno ng aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, sampunang kanyang mga senators at mga governors, officials, Lord God, in judiciary and legislative, Panginoon. Panginoon, I pray, Father God, our President, to be strengthened by you, Lord God. May you strengthen him, Lord God, and may you touch his heart, his mind, Lord God, to all the things that he is doing. And may your will only be persuaded to our country, Lord God. Let your will be done on our country by his life, Lord God, as our President. Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming bansang Pilipinas. Ang paggabay mo at ang pagkilos mo sa aming Presidente, patuloy niya nga po, Panginoong, maranasan. Kasama po, Panginoong Senate President, Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos, sumipo sa kanilang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang bigay sa kanila, Panginoon, ng tamang pagdidesisyon para sa aming bansang Pilipinas, para sa ikauunlad, para sa ikagaganda at ikatatama ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, sa pagbabago, Lord God, and we cannot achieve it, we cannot reach it without you, Lord God. That's why we are urgently praying, Panginoon, sa iyo. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan sa sa aming minimithing magandang at malayang bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, works on our President's life, works on our Senate President's life, Lord God. Panginoon, wala kaming kakayanan sa maraming bagay sa aming buhay. That's why, Lord God, we entrust to you our nation, we entrust to you our government leader, we entrust to you our President, Lord God. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng tamang pagdidesisyon na gagawin para sa aming bansang Pilipinas, 10 ng kanyang mga senators, Lord God. Give them, Father God, a unity, Lord God, that will lead us to a peaceful country, that will lead us to a country, Panginoon, na malaya, Panginoon, sa anumang korupsyon. Lord, may your people, Lord God, in a government stand up for what is right. Give them strength. Give them courage, Lord God. Give them divine protection, Lord God, and speak to what is right and fight for what is right for our country, Lord God. Panginoon, bigyan mo po ng pagkakaisa ang aming mga government officials from President, Vice President, Senate President, and governors and senators, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magbuklod sa kanilang lahat. Touch their lives, Lord God, and bigyan mo po sila, Panginoon, ng pusong may pagkakaisa at pagmamalasakit para sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Help them, Father God, to think how we will establish a country na maayos, malaya, at maganda ang development, Lord God. Panginoon, ikaw nakakaalam kung, Panginoon, ang estado ng aming bansang Pilipinas. Ikaw nakakaalam kung gano'n nahihirapan ng aming bansang Pilipinas, Lord God. That's why, Father God, use them, Father God. Use the government officials in the right matter, Lord God. In the right manner, Lord God. That's why, Lord God, we are urgently praying for you, Lord God. Na ikaw po, Panginoon, humipo sa kanilang puso. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ganun din po sa aming mga mayors, Lord God, hanggang sa mababang sanghay ng government official, Panginoon, barangay captains, and sa mga mababang antas pa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila. May the spirit of greediness be washed out by you, Panginoon, in your mighty name, Lord God Jesus Christ. In your mighty name, Lord God Jesus Christ. We are praying, Lord God,
for our country. Ikaw po, Panginoon, ang maglinis ng aming bansa. Linisin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang aming bansa. Wipe out, Lord God, all the spirit of greediness, corruption in our country. At palitan mo po ito, Panginoon, ng unity and love, Lord God, for each other. Ikaw po, Panginoon, ang kumilo sa aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po sila, Panginoon, how they will stand, Panginoon, lalo na sa kinakaharap namin na pandemya, Lord God. Teach them, Lord God, how we will overcome this, how they will act, Lord God, sa nangyayari sa aming bansa. Ikaw po, Panginoon, at mag-input sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan, Panginoon, kung ano ang nararapat, Panginoon, kung ano ang tama at dapat, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas. Lord, we entrust to you our nation. We entrust to you the Israel, Lord God. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bansang Israel, Panginoon. May you guide them, Lord God. May you work in them, Lord God, lalo na sa nangyayari sa kanilang bansa, Panginoon. May you cover their country, Lord God. May you give them a peace. May you give them peace, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil alam ko patuloy kang kumikilos sa bansang Israel at sa bansang Pilipinas. Lord, we entrust to you everything. We back to you, Lord God, all the eyes, glory, eyes, honor. And we claim the victory, and we claim, Father God, the development, the good development in our country, in the Philippines. In your mighty name, Jesus Christ, this is our prayer with thanksgiving from our hearts. Amen, Lord, and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama sa amin sa gabing ito sa ating prayer and worship service. Dalangin ko po na patuloy kayong pagpalain, patatagin, palakasin, ingatan ng ating Diyos. Maraming salamat pong muli. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes sa ating prayer and worship service. God bless you all. Shalom! For you alone deserve